turo niya sa akin, mabuti lang ang tanging gagawin. Sa aking pangunguna, katapatan ko'y makikita nila. Dadalhin ko ang isang pag-asa, nagmumula sa Diyos nating Ama. Nais ni Yahweh maging makatarungan ka. Nais ni Yahweh patuloy mong ibigin sila. Nais ni Yahweh buong pagpapakumbaba. Sumunod ka lamang sa Kanya. Nais ni Yahweh. Sa aking paglalaya, lakas ko ang salita mo maihaya. Wala akong sinumang kinatatakutan, dahil ito'y iyong kagalakan. Nais ni Yahweh maging makatarungan ka. Nais ni Yahweh patuloy mong ibigin sila. Nais ni Yahweh buong pagpapakumbaba. Sumunod ka lamang sa Kanya. Ako'y patuloy na kakapit sa'yo. Ihahayag ang ginawa mo sa Kalbaryo. Pag-ibig ang mensahe ng buhay mo. Ang lahat ng ito'y nais mo. Nais ni Yahweh maging makatarungan ka. Nais ni Yahweh patuloy mong ibigin sila. Nais ni Yahweh buong pagpapakumbaba. Sumunod ka lamang sa Kanya. Nais ni Yahweh. Nais ni Yahweh. Nais ni Yahweh. Sinabi mo ba walang kalungkutan ang buhay kong ito na pagdaraanan? Sinabi mo ba hindi masasaktan pagkabiguan ng siyang mararanasan? Sinabi mo ba walang katatakutan o pag-aalala sa aming kinabukasan? Sinabi mo ba walang bundok na aakyatin o
o ilog kaya natatawirin? Sinabi mo bang laging maaliwalas ang inaasahan sa aming bukas? Sinabi mo bang bagyo'y di darating kahit ulan o ulap na makulimlim? Sinabi mo bang walang hahadlang anumang landas na walang hangganan? Sinabi mo bang pagod ay di dadanasin, pagkabagot man o pagkaalipin? Sinabi ng Diyos ay kapahingahan, sa kapaguran siyang nalalapitan. Ang sabi niya, di ka pababayaan, kahit anong mangyari, di ka iiwan. Di niya sinabing nakahimlay sa rosas, walang sukat na sa balat ay babakas. Ang sabi niya, siyang magpapagaling, anumang hapdit hinanakit na angkin. Sinabi mo ba walang hahadlang anumang landas na walang hangganan? Sinabi mo bang pagod ay di dadanasin, pagkabagot man o pagkaalipin? Sinabi ng Diyos ay kapahingahan, sa kapaguran siyang nalalapitan. Ang sabi niya, di ka pababayaan, kahit anong mangyari, di ka iiwan. Ang sabi ng Diyos ay kapahingahan, sa kapaguran siyang nalalapitan. Ang sabi niya, di ka papabayaan, kahit anong mangyari, di ka iiwan. Isang mahinahon at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal nating kapatid sa Panginoon. At tayo po'y dudulog sa Kanya sa panalangin. Basahin po muna natin ang nilalaman ng mga awit 71. From the New International Version, the Word of God says, "He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress,
my God in whom I trust. Surely he will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow of that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Mga pinakaibig, lalo na po sa mga panahong kinakaharap natin, higit sa lahat, ating pong pasiglahin at ating buhayin sa ating mga diwat damdamin ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa kanyang piling, naroon po ang kapayapaan, naroon po katahimikan, at tayo po ay makapagpapahingalay sa Kanya. Kung kaya't manalangin po tayong sama-sama at hilingin natin ang pagpapalan ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoon namin Diyos, sa katotohanan ng iyong mga salita. At dito nga po kami mananangan. Bawat kalagayan namin, bawat galaw po namin, nandiyan po ang iyong mga katiyakan, kasiguruhan mula sa iyong mga salita. At taban-taban niyo po kami sa inyong mga kamay. Sa gayon, we could feel secured and still blessed sa kabila po ng mga kinakaharap namin ito na kalagayan. Panginoon, di po namin ginusto ito. Pero pinapangyayari po ninyo lahat ng mga bagay upang sa ganon, maging pagkakataon din po na unang-una sa lahat ay maalala po namin kayo at manawagan po sa inyo at maghayag po kami ng pagtanggap ng katotohanan. Kailangan po namin kayo talaga sa aming mga buhay. Hindi lamang sa ganitong mga pagkakataon. Araw-araw, minu-minuto. At meron po kayong inihahayag sa amin. Kung kaya, Ama, masamantala po namin ang enhanced, yung pong sinasabi lang community quarantine, na wala pong mga kalayaan ng paggalaw, paglabas-labas, at naroon po lamang kami sa loob ng aming mga tahanan, kapiling ang aming mga mahal sa buhay. Marapatin po, Ama, na dahil dito ay meron pong pagkakataon at samantalahin namin, magbanding po ang pamilya at makita po namin kung gaano nga po kami kahalaga sa isa't isa. Yamang meron kaming Diyos Ama sa langit na nagpapahalagang mabuti sa amin. At sa pagkakataong ito, hindi man po kami magkatipon-tipon bilang kalipunan ng mga mananampalataya, magalay ng sama-samang pagsamba. But even through this means, O Lord, we can connect sa isa't isa sa larangang ito, Panginoon Diyos, upang manalangin, maghayag ng tiwala sa iyo, at makita pa rin namin ang iyong kapangyarihan sa pagkilos sa aming mga buhay. Nananalangin po ako, Panginoon Diyos, para sa aking mga kapatiran, pamilya po. Alayan po, Panginoon, ng inyong kahabagan, at maghari pa rin po ang kapayapaan ng kalooban, at naroon pa rin po ang tuloy-tuloy na daloy ng pagpapala, maging sa mga pisikal, material na kailangan po sa panahon namin ito. Pero siyempre, higit sa lahat na uri ng pagpapala, kayo mismo, Panginoon, ang kasiguruhan na meron kami, you are by our side. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinababayaan.
At patuloy kami magtitiwala sa iyo para sa aming mga kalusugan. Hindi lang po para sa aming mga sarili-sarili, kundi maging sa komunidad kung sa kami naroon. In fact, for the whole world, Panginoon Diyos, dahil sa pandemic na ito ng COVID-19, maasa rin po kami, Panginoon, yung hindi po namin kayang gawin, magagawa po ninyo. Ama, nagsusumamo po kami sa iyo, sa iyong kapangyarihan, kung mamarapatin po ninyo, mabigyan na po ng kawakasan ang problemang ito ng sanglibutan, ang karamdamang ito. Kung hindi naman po, Panginoon Diyos, bigyan niyo po kami ng kapanatagan ng loob na malalagpasan po namin kasama kayo itong problemang ito. Nanalangin po kami sa may mga edad at saka yung mga bata pa, Panginoon Diyos, na higit sa lahat, sabi nila, vulnerable. Humihingi po kami, Panginoon, ng dagdag pang biyaya doon sa mga may karamdaman sa amin. Dalawin niyo po, Panginoon, mga pamilya at Panginoon, makaramdam po ng ginhawa. And of course, Lord, puspusin niyo po ang aming mga puso ng labis-labis na pagsamba sa iyo. Maging sa paraan ng mga pag-awit, pagbubulay ng mga salita, pagdulog palagi sa iyo. At habang kami tumututok sa mga balita, practically every minute, Panginoon, opo, may kalungkutan sa aming mga puso, pero sa bandang huli, meron pa rin po kaming katiyakan mula sa iyong mga salita na inyo po kaming pangangalagaan, inyo po kaming ililigtas sa anumang kapahamakan. We pray, O Lord, for doon sa mga kababayan namin talagang apektado. Nihingi po namin, Panginoon, yung saklolo. Yung pong mga nagseservisyo higit sa mga karamdamang ito, yung mga tinatawag po namin frontliners. Ama, ilawit din po ninyong kahabagan sa kanila nang sa gayon mapanatiling kalakasang pisikal, kasiglahan ng ng kanilang kaisipan at makapagsilbi sa bayan ng ganong kasidi, Panginoon Diyos. At salamat naman po sa kabilang banda. Merong nagpapahayag po ng pag-alalay, pagtulong sa kanila nang sa gayon masaya pa rin nilang gagawin ang kanilang mga panungkulan. At Ama, sa kabuuan, we pray for our country. Magkaroon po ng pagsasaayos mula sa kalooban ng bawat mamamayang Pilipino, much more yung mga apektado. Dalangin po namin, Panginoon, yung gisingin niyo ulit ang aming diwa doon sa pagiging masunurin sa batas, yung pagiging mabuting mamamayang Pilipino, yung paghahayag po ng katotohanan na iba talaga, katulad ng pahayag ng iyong salita, pinagpala ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon, ang kanilang Diyos. With this, Lord, patuloy kami nagtitiwala sa iyo. At itong panandaliang ganitong arrangement, O Lord, maasa po kami. Marami kaming makukuhang mga ginintuang aral batay sa iyong mga salita, and all the more, kauhawan namin, Panginoon, ng pakipagulayo sa iyo at makita namin, pa isa-isa, pero tuloy-tuloy, consistently, meron pong magagandang mga bagay na gagawin kayo, lilikhain kayo mula sa karnasang ito. And all, O Lord, would dawn to your glory alone. Papurihan, Panginoon, parangalan ng iyong pangalan sa likod ng mga karnasang ito. At nagtitiwala po kami, sooner or later, in accordance to your will and your time, Panginoon, nagtitiwala kami, mabibigyan kawakasan ang problemang ito. Dahil meron kami makapangyarihang Diyos na laging nariyan. At lahat ng ito, Panginoon, hanggang sa mga susunod pa, araw-araw na mayroong pagdulog sa iyo, pag-asa sa iyo, Panginoon, lahat ng ito'y aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa mundong ginagalawan po natin ngayon at sa mga challenges na pinagdadaanan ng buong bansa, lalo na nga po sa COVID-19, sa buong mundo, pandemic ka. Lalong-lalo pong nagre-resonate sa puso natin bilang mga mananampalataya ang kahalagahan po ng Panginoon sa ganitong sitwasyon, sa puso ng ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay, sa ating bayan. At ang dalangin po natin, we will continue to do our task
upang lalo po nilang makita at makilala ang Panginoon. At ang maging desire at mission ng bawat puso natin is that we will see Jesus in their hearts. If I could have one wish, I know just what I'd like to find. If I could have one dream come true before my eyes, more than a pot of gold, more than a pathway to the stars, more than anything I know, I want Jesus in your heart. If I could paint a picture in my mind of what I'd like to see, if I could take you once inside my deepest dreams, more than a treasure's glow, more than a comet traveling far, more than anything I know, I want Jesus in your heart. It's more than all the world can give when He truly comes to live in your heart. Why do we try to search for more when He's what you're looking for in your heart? So if I could have one wish, I know just what I'd like to find. If I could have one dream come true before my eyes, more than a pot of gold, more than a pathway traveling far, more than anything I know, I want Jesus in your heart. It's more than all the world can give when He truly comes to live in your heart. Why do you try to search for more when He's what you're looking for in your heart? So if I could have one wish, I know just what I'd like to find. If I could have one dream come true before my eyes, more than a pot of gold, more than a pathway to the stars, more than anything I know, I want Jesus. I pray you find Jesus. I want Jesus in your heart. Isang magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po ang bawat sa inyo pong panonood in the comforts of your home. At tayo po ay patuloy na sasamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita ngayong umaga. At alam po naman natin na ito pong buwan ng Marso, atin pong laging pinagdiriwang yung March for Missions. At papatuloy po natin yung mensahe po patungkol po sa mission. At bibigyan pansin po natin yung ating pong topic ngayon na Know Your Mission. Alamin mo kung ano ang iyong mission. Naalala ko po isang kwento patungkol sa isang bata na nagpasama sa kanyang nanay at sumama na rin yung lola. Sabi ng ganun, sumama po kayo sa akin sa playground. At pumunta sila sa playground
At doon sila sa may buhanginan, may hawak silang mga laroang plastic ng pala at balde at naglalaro po ng buhangin. Nagkakasarapan po sila magkwentuhan, naroon po yung mga bata, pero napansin nila maya-maya na pinagtitinginan na sila ng mga dumadaan. At sa kanila napansin na wala na pala yung bata sa kanilang tabi at naroon na pala sa kabila at nagduduyan-duyan na doon. At sila na lamang ang parang mga batang naglalaro sa buhanginan. Minsan, lumilipas ang oras o panahon na nawawala ka na sa focus on what you're doing and what you're doing and why you're doing it. At kapag ka nalimutan mo kung anong layunin mo, kung bakit ka naroon, ay alam mo na, nagmumukha kang something, hindi magandang tignan. At marami po sa atin ay tuwang-tuwa na ma-involved sa mga church activities, mga programs, pero nalilimutan yung pinakalayunin kung bakit nila ginagawa yung mga gawain yon. Kaya nga po, napakahalaga na malinaw sa ating misyon at paano natin yon magagawa. Nais ko po sabihin ngayong umaga na bawat mananampalataya ay may misyon mula sa Diyos. Together, we work toward this kingdom program here on earth. At bawat sa atin ay may responsibilidad na tuparin ang mission na yon. When we discover our mission, what our mission is, we must give it our focus in order to maximize our influence and to accomplish the task. Sa sulat po ng Apostle Pablo na siya po magiging teksto natin ngayong umaga sa aklat po ng mga Roma, alam ko po na mayroon po kayong mga Biblia sa inyo po mga tabi mula po sa aklat po ng Roma chapter 10 verses 14 to 15. Sinulat niya po ito at sinabi niya, "How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things." Pinagpala po ng Diyos ang kanya pong mga salita. Yung pong pagdadala ng salita ng Diyos sa mga tao is strategic to God's glorious offer of salvation. Yun po yung naisin ng Diyos. Kaya nga po si Apostol Pablo po, sinamarize niya po yung talatang ito sa verse 70. Sabi niya ganun, so then, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. How beautiful are the feet of those who get the word of this gospel out to the people who need to hear it. Iniisip ko lang po, kung titignan ng Diyos ang aking mga paa, sabi nga pong ganun how beautiful are the feet of those who bring good news Siyempre, pagka tinignan ng Diyos ang aking mga paa, sasabihin kaya niya na maganda ang paa ko. Siyempre, hindi ko ibig sabihin na maganda sa kahulugan ng kanyang itsura dahil para sa akin, wala akong panlabas na magagandang paa. Kaya nga po, mas maganda po ang paa ko kung nakamedyas. Ang ilan po sa inyo, marahil maganda ang mga paa at may hugis pa. And I don't think God's measure of beautiful feet is based on how they look. Ang kagandahan ng aking paa, sa palagay ko, ay batay sa kung saan niya tayo dinadala. At kung anong uri ng trabaho ang ginagawa natin, sa sandaling makarating tayo doon. Ano nga ba ang ginagawa nitong paa nito? So if God were to look upon your feet and my feet, He said, sasabihin niya po ba na, ang ganda ng paa mo? If the footsteps of our day ay ipapakita sa isang mapa, saan kaya tayo pupunta? Sa bawat araw na tayo yung naglalakad, nagpapakita ba ang ating mga paa ng ating pong mga priorities? Napupunta ba ito sa mga lugar na kalugod-lugod sa Kanya? Nagagamit ba ang mga paang ito para sa Kanyang mga layunin? Saan ba ito madalas na pupunta? Nagagamit ba sila para makatulong sa iba na nagdadala ng mensahe ng kaligtasan sa maraming mga tao? Based on that measure, may mga taong napakaganda at malinis na mga paa. Of course, with perfect toenails pa yon. Yung kanilang mga kuko, may pedicure pa.
that are not really so beautiful in the sight of God. Meron din po naman mga taong mukhang luya ang paa. Sorry po doon sa term. Mukhang luya ang paa. Pero nagagamit ayon sa layunin ng Diyos at maganda sa kanyang paningin. Nakabase po yung ganda ng kanyang paa doon sa saan ba ito pupunta? Saan ba ito nagpo-focus ang priority nito? Naalala ko po nung kami ay pumunta sa mga dumagat sa bundok ng Quezon at naglakad kami na mahigit 2 araw. 2 araw po mga kapatid At noong pong mga panahon yun ay kayang-kaya ko pa yung 2 araw na paglalakad mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kasama ko yung isang pamilya ng dumagat na mananampalataya. May kasamang isang batang lalaki na ang kulit tumakbo, takbo ng takbo. Kasama yung kanyang asawa na may kargang 8 buwan na bata, nagulang na bata. At isang kabataang babae na umalalay sa aking paglalakad. Kasama ko rin po nung mga panahon yun ang Pastor Edmond sa amin pong pagpunta doon sa Quezon. Naranasan ko po yung iba't ibang uri ng daanan. Mabato, maliliit na bato, malalaking bato, na talagang inahakbangan namin dahil malalaki po yung mga bato. Maputik, madulas, mabuhangin, may kumunoy, matarik, pataas at pababa, at maraming beses ako na dumulas at halos bugbog ang katawan ko sa 2 araw na lakad na yon. Pero ang pinagtataka ko, ang mga dumagat ay para lamang naglalakad sa simento. Halos dire-diretso lang ang kanilang lakad. Kahit na ano pa yung mga tinatapakan, mga nakayapak po sila. At ako po ay, during that time, meron po akong tsinelas na masabi ko na pwedeng-pwede na pambundok. Pero hindi ko po rin po natagalan yun. Pinagmamasdan ko ang paa ng mga dumagat na naglalakad sila at napansin ko na mas mahaba yung mga daliri nila sa paa. At sa kanilang pag-akyat, yung pong mga daliri na yun ay nangunguyapit. Parang kumakapit doon sa daanan nila, yung mga paa na yun. Kayang-kaya nila ang kanilang pag-akyat. Nakita ko yung kagandahan ng kanilang mga paa sa pagdadala ng mabuting balita doon sa kabundukan. Sa aking paningin, parang nakakatawa yung kanilang mga paa. Pero sa paningin ng Diyos, yun ang pinakamagandang paa sa kanyang harapan. Nais ko magkaroon ng tunay na magagandang mga paa sa paningin ng Diyos. At naniniwala po ako na lahat tayo ay maaaring magkaroon ng magagandang mga paa sa kanyang paningin kung ginagamit natin ito sa paghahayag ng kanyang mga salita sa iba. As this morning passage shows us, it's a great privilege to be part of the work of getting God's Word out so that people can call upon Jesus for salvation, which is our mission. At upang magawa natin ang ating mission, ito po yung ilang mga bagay na dapat po natin makita. First, we must first believe all scriptural truth about Jesus. Personal kang sumasampalataya at naniniwala patungkol sa katotohanan ni Kristo. Ang Romans 10:9 po, sinabi po ng Apostle Pablo, because if you confess your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So the first step is that we must believe the scriptural truth about Jesus. Paano nga naman tayo tatawag sa Kanya ng kaligtasan kung hindi tayo naniniwala sa katotohanan tungkol sa Kanya? At marahil ito rin po yung tamang pagkakataon na tanungin ko po ang bawat sa atin. Habang nandiyan po tayo sa ating po mga lugar. Do you believe the things that the Bible declares to be truth about Jesus? Naniniwala po ba tayo tungkol doon sa sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus? It's not enough to believe that a man named Jesus existed. Dapat tayong maniwala sa sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya, na ipinadala ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siyang kaligtasan natin mula sa ating kasalanan. Yun po yung buong katotohanan.
If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Yun po ang katotohanan. So, to call on Jesus for salvation, people need to believe on Him as He really is. Tayo muna. Totoo ba sa atin ang claim ni Christ na siya ang tagapagligtas? Kung kaya natin sagutin ito without doubt, then we can continue. Pwede na tayong pumunta ron sa second part na ating pong pinag-uusapan. Ikalawa po, they must hear this truth themselves. Kailangan nilang marinig ang mensahe ng kaligtasan. Kailangan nila itong marinig. Kung ito'y totoo sa atin, then kailangan nila itong marinig. Sinabi po ni Pablo, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? That makes sense, hindi po ba? Hindi ka maaaring tumawag sa Diyos kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. At hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi mo siya narinig. Alam ko po mga kapatid na marami po sa atin. Kaya tayo, sumasampalataya sa Panginoon Jesus, we heard Him. Narinig natin siya. Narinig natin ang mabuting balita. Maaring sa isang kaibigan na dumalo sa atin, maaring sa church na pinuntahan natin, maaring doon sa radyo o maaring doon sa television, maaring merong nagsabi patungkol sa Panginoon Jesus at narinig mo ito at nagkaroon ka ng pananampalataya. Hindi ka maaring magkaroon ng pananampalataya kung hindi mo ito personally na narinig. I heard the Word of God. Narinig ko ang salita ng Diyos at ang kanyang kaligtasan noong August 1976. At tagal na po. 1976 pa. Doon ko po unang nakilala ang Panginoon Jesus. Mayroon pong pastor na tumatayo sa kalagitnaan. At hindi ko po makalimutan yon. Ang Pastor Paul Mortis during that time. Nagpapahayag siya tungkol sa salita ng Diyos. And I heard that message. And I responded doon po sa message na yun. I received Christ as my Lord and Savior. Narinig ko, mahalaga yung paghahayag, mahalaga na marinig nila yung atin pong naranasan patungkol sa Panginoon Jesus. And when Paul preached the gospel, he was proclaiming a message that was given to him by revelation of Jesus Himself. Hindi po ito yung mensahe na gawa-gawa niya lang. And when people heard Paul proclaim the gospel, the message he was given, they were, in the sense, hearing Jesus speak. Parang pagka nakikinig ka kay Pablo, parang ang nangyayari, parang mismo ang Panginoon Jesus siya ang nagsasalita. Kasi si Pablo po, kilala niya ang Panginoon Jesus. Hindi siya nag-aalinlangan na pagsasalita ng patungkol sa Kanya. He knows the Word of God. Hindi mo siya pwedeng baliin doon sa Kanyang pananampalataya. Hindi mo siya pwedeng ilayo doon sa katotohanan ng salitang yon. He heard the Word of God personally. He experienced His grace. At naniniwala po ako na kung ito rin ang mangyayari sa bawat isa, at kung tayo na nakaranas ng salita ng Diyos at maghayag at marinig, mayroon pong response doon sa pananampalatayang yon. Pero ngayon po, nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, takot magsalita na sila ay tagasunod ni Kristo. Baka kasi mapagtawanan o mapahiya o ano paman. Nahihiyang magsabi patungkol kay Kristo. Tayo po ay hindi magsasalita ayon sa ating sarili, katulad po kay Pablo. Ang laging sinasabi po ni Pablo, hindi siya, kundi si Kristo. Tayo ay magsasalita ayon sa sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus. So, to call on Jesus, you must believe in Him ayon sa Biblia. And to believe in Him as they should, they need to hear Him from the Scriptures. But there's even more still behind all this. Paul goes on to tell us, ikatlo po, we must proclaim this truth to them. Kailangang ipangaral sa kanila ang katotohanan ito.
Itinanong niya, at paano nila maririnig ng walang mga ngaral? How shall they hear without a preacher? Paano nga naman maririnig kung walang mga ngaral? Ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos ay isang mensahe para sa mga tao. Ito ay tungkol sa kung paano ang Diyos Anak ay nagkatawang tao at namuhay bilang miyembro ng pamilya ng tao at namatay para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. It's a message para po sa mga tao. And God has ordained that this very human message be given to human people through human voice of a human preacher. Hindi sa anghel pinadaan ang proclamation of the gospel sapagkat walang karanasan ng kapatawaran ng kasalanan ang mga anghel. Tayo po, naranasan natin yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Naranasan natin ang kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Naranasan natin siya. Kaya't wala pong dahilan para hindi natin ibahagi ang karanasan ito ng kaligtasan sa marami pang iba. Hindi po ako naniniwala that even with all the wonderful technological advances that we have, or with all the special effects we can use, or with all the amazing communication devices we have at our disposal, na magkakaroon pa ng mas mabisang paraan ng communication, kahit na po gamitin pa natin yung posting of verses, posting of quotes, o ano pa man, mas effective pa rin ang preaching o paghahayag ng katotohanan ng banal na kasulatan sa mga tao. We can post anything. Pero yung pong paghahayag ng salita ng Diyos, napakahalaga po nun. Maganda po itong ating ginagawa ngayon. Dahil sa COVID-19, we are listening in the comforts of our home. I pray na you really did prepared for this. Baka naman nag-aalmusal ka pa, o nakapantulog pa, o nagluluto pa para sa lunch. Maybe, just maybe, some of us are not serious in listening. Kasi nga, iba yung kaharap mo, yung personal, yung pastor o yung tao sa kanyang paghahayag ng salita ng Diyos. But regardless, mga kapatid, preaching is important. Kahit na ano pang ginagawa mo dyan, when you hear something na inaakala mo na naglalagay sa iyong puso ng salita ng Diyos, you will stop and listen to that preaching. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makakikinig na walang tagapangaral? All of these things are essential. And this is God's supreme purpose for the church. Ito po yung pinakadakilang layunin ng Diyos sa Kanya pong iglesia. At yun din pong dahilan kung bakit tayo isinusugo. Bawat isa sa atin is sent by God to preach the good news of Christ. That is our mission. We need to know our mission. Our mission is to preach the good news of Christ. Kaya nga sinulat ni Pablo, and how shall they preach unless they are sent? And Romans 10:15 po. At paano sila magsisipangaral kung hindi nga sila sinugo? This is our mission. That is God's mission. And that is to preach the good news of Christ to every creature. In saying that, mission is not a job. Pag sinabi po natin mission, hindi po ito trabaho. Hindi po dahil ako'y misyonero, ginaganap ko na po yung mission. Hindi dahil sa ako'y pastor, ginagawa ko na po yung mission. Hindi po, mga kapatid. Mission is not a job. Kahit na ikaw ay teacher, hindi po yun ang mission. Although my job should be part of my mission, it is not all of my mission. Bakit po? Darating ang panahon na hihinto tayo sa ating trabaho, pero ang ating mission ng paghahayag ng salita ng Diyos ay magpapatuloy. The day will come when I no longer have the job, but the mission will continue. At kung gagawin ko po na ang mission ay yung aking pong pagpapastor, darating pong araw na titigil na ako sa aking pong pagpapastor dahil matanda na po ako.
At hindi na po ako magpipreach sa church. Does it mean na wala na po akong mission tapos na? Hindi ho. Mga kapatid, ang mission po ay yung patuloy na ginaganap mo ang kalooban ng Diyos, the bigger picture, yung supreme na kalooban ng Diyos ay yung ipahayag ang salita ng Diyos sa maraming mga tao. So hindi po ito job, hindi po ito trabaho. Mission is not a role. Hindi po ito role na katulad po ng asawa or tatay. Hindi rin po mission yung pagiging ama o ina ng tahanan. Kasi po, matatapos po ang role na yon, at kapag ka nagkanya-kanya na ng buhay ang ating mga anak, nag-iisa na lang tayo. At sabi natin, ay, salamat. Tapos na aking mission. Napalaki ko na ang aking mga anak, may mga kanya-kanya na silang trabaho, may kanya-kanya na silang mga gadgets, at ayun, walang ginawa, kundi mag-cellphone. Tapos na ba ang mission? Hindi pa tapos ang mission. Pag wala na ang iyong mga anak, sa ating pong tahanan, if we can lose that role because of death or separation or other loss, we lose the mission and our life purpose. Pero hindi po eh. Hindi po natatapos ang ating pong mission doon sa role na ginagampanan natin. Whatever your role is, that is not your mission. That's part of your mission. So, mission is calling. Ito po ay tawag ng Diyos sa atin. At yung word na mission itself comes from the Latin verb missio, which means to send. So, literally, mission has to do with sending. Paghahayo, pagsusugo. Sa Biblia ay paulit-ulit na ginagamit ang salitang pagsusugo o paghahayo sa iba't ibang kaparaanan. At lahat po tayo ay isinugo. Lahat po tayo ay pinahayo. Kaya hindi po natin titignan na ang mission ay ito lang yung sending of missionaries. Hindi ho, mga kapatid. Huwag natin sabihin na dahil sa hindi ako makapunta, magsasenda lang ako ng pera. Okay po yun. There's nothing wrong with that. But you yourself is a missionary. Huwag natin sabihin na wala akong time, hindi ako pwedeng pumunta sa ibang bansa. That's fine. Pero huwag mo sabihin, hindi ka missionary. Ikaw po ay misyonero. At misyonero ka sa iyong tahanan, misyonero ka sa iyong community, misyonero ka sa iyong trabaho. At yun ang siyang pinaka-supreme na layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. That all of us, wherever we are missionaries. Isipin lang po natin ito. Kung ano magiging itsura ng mundo ngayon, kung ang bawat Kristiyano ay literal, na gumaganap sa utos ng Diyos na go and preach the word. Naniniwala po ako na kapag nalaman natin ang katangian ng Diyos at napag-aralan ang kanyang salita, imposible po, mga kapatid, imposibleng hindi natin malaman ang kanyang kalooban. We cannot be moved by a message that does not move us first. Hindi tayo pwedeng ma-move na isang message na hindi tayo muna ang unang nakaranas. Kaya nga po mahalaga at kinakailangan maunawaan ang pandaigdigang plano ng Diyos at kung anong nais niya para sa kanyang simbahan. At mangyayari po lamang ito kapag tayo po ay nag-aral ng kanyang salita at siya mismo ang siyang ating kalakasan. Sa ating pong sitwasyon ngayon, lalo na po itong mga huling araw, alam natin na ginagawa ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya upang patahimikin ang pagpapahayag ng mabuting balita. At gagamitin po ng ating kaaway ang mga kaganapang ito to cause disagreement or anger between God and His people. But we also know that God can and will cause even this crisis to work together for the good of those who love Him. Let us focus on our mission, no more, no less. Ano man po ang nangyayari sa ating kapaligiran, we still have that focus. Huwag natin gayahin yung mag-ina na sinamahan yung anak para maglaro sila doon sa park
at sila na lang nagkwentuhan, hindi na nila nakita na yung anak, yung bata ay nasa ibang laruan na pala. At sila na lang ang gumagawa ng laro sa buhanginan. Do not lose our focus. Whatever's happening in the world, we still have mission. And during this health crisis, may we use this time to provide a clear and strong witness for Christ in our community, to truly be the church. Mga kapatid, katulad po ng sinabi po ni Apostol Pablo, paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila mga kikinig na walang tagapangaral? Alam po natin ating mission, mga kapatid. To preach the good news of Christ. May our gracious God, our Creator, Redeemer, and Preserver, keep us strong in our faith and confident in His promises. It is the church's duty to fulfill the Great Commission, to send people into all the world. That's what mission is all about. Sa mga panahon po ito, now is the time for the church to be the church. Gamitin po natin ang pagkakataong ito upang makita po ng maraming mga tao who we are as Christians. Makita nila kung paano po tayo ay patuloy na gumaganap ng kalooban ng Diyos. We pray for those who are infected ng virus, yung families po nila, for those who have lost loved ones. Ipapanalangin po natin yung mga medical personnel who are offering care to those who are sick. Yung mga scientifico na gumagawa po talaga nagkatrabaho to create a vaccine. Dadalangin po natin yung government leaders natin as they make difficult decisions, katulad po sa mga nangyayari ngayon. Let us be reminded also that we have the opportunity to use this time ito pong social distancing as an extended period of Sabbath rest through reading, prayer, abiding in the presence of the Holy Spirit, and connecting with loved ones in our home. Our soul needs it, and God will use it for His glory. Let us not lose our focus. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve